إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating fiqh sunnah, hadith number 179, hinggil tayo sa Babul Masajid. Okay? Hadith 179, wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atha an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayla faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Al-hadith muttafaqun alayh. Isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nag-send siya, nagpadala siya ng expedition, no? Ng sandatahang kabayuhan. At sila ay nagbalik na mayroon itong bihag na isang lalaki. At ito ay itinali nila sa isang haligi ng masjid. Ito ay authentic na hadith. Agradapan, mutsapakun alay, Muslim Bukhari, rahimahumullah. Sa hadith na ito, ipinapakita ang temporary permitted ang masjid ay gawing kulungan o detention ng mga prisoner. No? Sa hadith na ito, ang hadith na ito ay mayroong mahabang saysalaysay. Pero in short, ang hadith na ito, inggil ito kay Tumama. Itong si Tumama ay galing siya sa Banu Hanifa, tribe ng Banu Hanifa. Okay? Nasa desert ito. Itong Bani Hanifa na isang daanan ito ng mga Quraysh. Pathway ito ng Quraysh sa kanilang pangangalakal. Siya ang pinuno dito sa Bani Hanifa. Itinali siya sa isang haligi ng loob ng masjid. Every time na ito ay nangyari, 3 days and 3 nights siya nakatali doon, every time na siya ay tanungin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung anong gusto niya, anong hinintay niya, what's happened to him, what is for him. So, hindi siya tumutugon dito hinggil sa tauhid o sumisurrender o sumusuko o niyayakap ang Islam. Rather, siya ay tumutugon na kung saan sa ibang kasagutan. At actually, ang katotohanan nito, itong si Tumama, makikita mo ito, pag tinatanong siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayon sa according sa ibang salaysay, ay dinuduraan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero kahit pinagawa niya ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagpakita sa mga bihag o mga prison of war ng pagmamalabis. Bagkus sinasabi niya, pinabibigyan niya pa ito ng masarap na pagkain o inumin tulad ng gatas. Every time na tanungin siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganun ang kanyang ginagawa. Or sa ibang salaysay ay sinasabi, every time na tanungin siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinasabi niya na siya ay palayain, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay magkaroon ng awa sa kanya, palayain siya, no? At ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, at sinasabi pa ni Tumama, kung siya ay hindi palalain at siya ay papatayin, sinasabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang pinakamasamang tao maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa sinasabi niya namang iba, siya ay alam niya ikaw ay maawain, no? Ikaw ay makatarungan, hindi sinungaling. So, hinihingi niya ang kanyang kalayaan. Okay? So, ito ang mga nangyayari every time na daanan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagkatali sa loob ng masjid 3 days and 3 nights. So, after 3 days and 3 nights, pinalaya siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya nag-embrace, pinalaya siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, after that, can you imagine sa pinakitang magandang ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Even ng kanyang mga sahaba ay gusto siyang saktan kapag ito ay dinuduroan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam o sinasagot siya ng pabalang ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inaawat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bagkus pinabibigyan ito ng makakain at maiinom na maiinam para sa kanya na higit pa sa mga sahaba. Nakita ito ni Sumama.
So, after na pinalaya siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, instead na siya ay bumalik sa kanyang tribo na magalak, na siya pinalaya o nakatakas o magmayabang, no, proud, na siya matapang at tatakasan ang mga kamusliman. No. Siya ay nagsagawa ng pagligo o gusul o paglilinis, pagpapadalisay, at pumasok siya sa masjid at nagsyahada. Na pagpasok niya sa masjid at sumisigaw siyang, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So, ang punto dito, dahil nasa Babul Masajid tayo, chapter of Masajid, actually itong si Tumama pag-uwi niya sa kanyang tribo, ang siyang dahilan na kung saan siya, ang mga kanyang tribo, dahil siyang pinuno ay nag-embrace ng pananampalatayang Islam. At sinabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang mga Quraysh ay dumadaan sila sa kanilang daanan. So, dito sinabi niya, pinangako kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi niya napapayagang pagdumaan ang mga Quraysh sa kanilang lugar dahil sila ay opposition o kalaban ng Islam, ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng mga kamusliman. Alhamdulillah. So, ang punto rito sa hadith na ito, kung bakit ito naririto, ay maaari natin temporarily ikulong o gawing kulungan ang mga masjid sa mga prison. So, ibig sabihin, mayroon kasi itong malaking benefits. Kung matatandaan natin sa sira na aking tinaksain sa Allah, after Battle of Badar, almost 70 person ang naging bihag o prison of war ng mga kamusliman. At halos karami sa kanila ay ikinulong o inilagay sa masjid. Ang purpose kasi ng masjid kung bakit naririto ay bigyan sila ng da'wa. Ipakita ang performance ng pagsamba at kataimtiman at sinseridad sa pagsamba sa kaisang tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala. See? That's why naman makikita natin ito, mayroon itong benefits na ilagay sila dito, makita kung paano ang loob ng masjid, paano respeto, paano ginagalang, paano sinasamba Allah subhanahu wa ta'ala, paano inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita ito bilang isang malaking da'wa, ngunit iwasan ng pakitang tao kapag mayroong prison sa masjid o mayroong tayong inilagay sa masjid na hindi mananampalataya, iwasan natin na ito ay gawin natin pakitang tao mga magagandang ginagawa natin. Magkusayaan nilang makita ito kung paano ang tamang pagkilala, pagrespeto sa masjid, lalong-lalo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawang pagsamba at pag-alaala sa Kanya. No? Okay. So mayroong benefits. That's why sa prison of Badar, marami ang nag-embrace sa kanila, bagamat sila ay nagbayad na ng mga sinasabing ransom, ay nagbalik Islam pa rin sila. Dahil sa magandang nakita nila sa pagsamba, sa pag-uugali ng mga kamusliman sa panahon nakakulong sila sa loob ng masjid sa Al-Madinah. So, mayroong benefits, no? So, ibinapahintulot ito sa masjid. So, ibig sabihin ay allowed ang mga hindi mananampalataya sa pumasok sa masjid. If there's a good purpose and benefits. So, allowed ito. So, ibig sabihin, allowed silang makinig ng khutbah, allowed silang pumasok na makinig ng khutbah, allowed silang pumasok para tingnan ang sala, allowed silang pumasok para bigyan natin sila ng da'wa sa pananampalatayang Islam. So, if there's a purpose and there's a benefits, so ang mga hindi mananampalataya ay allowed at ituro natin sa kanila kung sila ay nakalalabag sa mga palagbabal sa loob ng masjid ay ituro natin sa kanila sapagkat hindi naman nila alam ito. Ang importante, allowed silang pumasok dito basta't susunod sila sa batas na itinatagubilin kung anong dapat sundin sa loob ng masjid. See? So, alhamdulillah. So, ibig sabihin, sa loob ng masjid ay ipinapahintulot na magkaroon ng prison of war o kaya naman magkaroon ng mga taong pwedeng pumasok makinig. May benefits ito. Anong purpose? May benefits ito. O bigyan natin dawa. Alhamdulillah, ipinapahintulot ito sa loob ng masjid. So, hindi yan kung mag-i-invite tayo. Halimbawa, nag-invite tayo, makinig siya ng khutbah, kaya bigyan siya ng dawa. So, hindi yung mag-i-invite tayo na papasukin natin dahil ito ay kalakal. Bro, magaling ito sa kalakal. Kausapin nyo, halika dito, brother, pasok ka rito, upo ka rito. O kaya sabihin nyo, bro, halika, pasok, kasama kang magsala. Na may mga Muslim na gumagawa na pag, bro, pasok ka, tara, dito ka, magsala ka, maglinya ka. See, tingnan mo ang ka-ignorante yan kapag lack of knowledge sa pananampalatayang Islam. Bakit mo bang gagawang magsala ang isang taong hindi Muslim? See? Maraming gumagawa nito. Nakikita ko ito eh. No? Saksi ang aking mga mata ang Allah subhanahu wa ta'ala sa aking mga paningin
na nakikita ko ito na pinasasala nila ang mga hindi Muslim. In-invite na, bro, dito, sali ka, sala ka. See, mayroon bang kasaysay sa mga prison of war, sa Baitul Badar, o mga inilagay sa loob ng masjid na hindi Muslim na sinama siyang magsala? Wala. Dahil anong benefit nito? Anong purpose? Bakit magsasala ito? Actually, isang pangungutya pa ito pag sinama mo. Bakit? Hindi naman Muslim ito. Bakit mo magsasala ito? So, tinuturuan mong kutsahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Habang nasasala ito, wala naman sa puso niya, naman tanggap ito. Baka si Jesus pag sinasamba niya. So, nagkaroon tuloy na ang masjid, ito'y para sa Allah subhanahu wa ta'ala. No? So, nagkakaroon tuloy na sumasamba na hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. That is wrong. That is wrong. Kaya dapat marunong tayo, alam natin ang tamang etiquettes, ang role ng Prophet sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga masjid. That's why nandito itong paksa na ito. Okay? So, ipinapahintulot pumasok ang mga hindi mananampalataya if there are purpose and benefits. Pero huwag naman tayo ang manguna pag gumawa para makalabag sa loob ng masjid. At kung siya ay nakakalabag o nakalalabag sila, turuan natin sila dahil hindi nila ito alam. Kung mag-i-invite tayo, bago pa makapasok sa masjid, ay ituro na natin ang hindi niya na dapat gawin at dapat gawin sa loob ng masjid. Okay? So, next hadith. Hadith 180. وعنه رضي الله وعنه رضي الله تعالى عنه عن عمر مرة بحسان ينشد في المسجد فلهد إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك متفق عليه. وعنه من أبو هريرة رضي الله عنه na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itong si Umar ay dumating siya kay Hasan na kung saan sa loob siya ng masjid, nagre-recite siya ng poetry inside the masjid at tinignan ito ng matalim ni Umar. Itong si Hasan, bakit niya ginagawang poetry ang binibigkas niya sa loob ng masjid? So, ito ay ini-recite, I recite this inside the masjid, sabi ni Hasan, in the presence, sa harapan ng higit na mas matuwid pa sa iyo, Umar. Sabihin, sinabi niya ito, nire-recite kong poetry ito habang mayroong paghigit na matuwid sa iyo, Umar. Ibig sabihin, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero hindi siya binawalan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magridapan, mutapakong nalay, authentic ang hadith. So, another purpose ng hadith. Sa loob ng masjid, ang mga kumpanyo sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ina-allow niya na sila ay magsagawa ng poetry. Actually, even na ang enjoyment ipinapahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mamaya, ay siya nga, susunod natin kung anong mga uring enjoyment ang pinapahintulot sa masjid. Okay? Okay. Sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipinapahintulot niya ang poetry. Especially, Idul Adha, Idul Fitr, after that, may occasion ito. Okay? So, alam natin, itong si Hasan, sa sira, malalaman nyo, hindi siya, ito ay malambot. Meron talagang lilik ng malambot na subhanahu. Hindi siya mahilig sa kapag-ikipagdigmaan, that's why hindi siya kasama. Pero bihasa siya sa poetry. Siya ang sikat at ginagawang tagatugon bilang poetry ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag gumagawa ng poet, itong mga salitang makata, itong mga Qur'ais. Actually, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ito ang ginagawa niyang tagapagtugon sa poetry na ginagawa ng mga Quraysh laban sa pananampalataya Islam. Ano sinasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Respond them, Hasan. Respond them, Hasan, to your poetry. See? So, ginagamit ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na utusan si Hasan. So, inaalog niya rin ito sa loob ng masjid, itong pagsasagawa ng poetry at the time ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, this proof na ito ay ipinahintulot ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But now in our time, our scholar, sinasabi nila ang general poetry, it's not recommended. Hindi ito rekomenda sa loob ng masjid unless, maliban, kung ang kanyang poetry, ito ay kauri ng poetry ni Hasan. Magaling ito sa poetry ni Hasan. Baka naman poetry kayo ng poetry, mga pinag-aralan sa mga kakristyanuhan ng mga poetry, alamat ni ganito, alamat ni ganito. Hindi yun ang tinutukoy na poetry dito. Yung poetry na tinutukoy natin dito ay yung poetry na kung saan ito ay angkop at hindi salungat sa ating Sharia o sa pananampalatayang Islam. No? Hindi ang salungat sa pananampalatayang Islam. Okay? So,
Like for example, gagawa ka ng poetry sa loob ng masjid to defend Islam. Like ginagawa ni Hasan, dinidepensaan niyang Islam sa mga pagtugon niya sa mga poetry ng mga Quraysh. O kaya naman depensang poetry para sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa sunnah o sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa Quran. So ito ang ina-allow, hindi yung anong alamat o poetry lang na inimbento mo lamang na makamundong bagay o mga alamat na mawalang katotohanan, etc., etc., etc. That is wrong. Okay? So ipinapahintulot ang pagsagawa ng poetry sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam up to now. Kung ito ay kahalintulad ng poetry na ginagawa ayon sa batas ng Sharia, hindi yan sumasalungat sa pananampalatayang o batas o Sharia ng pananampalatayang Islam. See, makikita niyo mga purpose o rules ng masjid ngayon na ipinakita ng role ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga tamang etiquette. Okay? Hadith 100, Hadith 100, I think, 81. Okay? Hadith 100, 81. Okay? وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد دلة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المسجد لم تبن لهذا ورواه مسلم. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ang sino man lalaki o sino mang tao ang sumisigaw sa masjid ng isang bagay na nanawagan siya hinggil sa kanyang nawawala, kung bakit siya nagka-cry out, kung bakit siya nanawagan, kung bakit siya sumisigaw, nararapat mong sabihin, hindi na sana. Huwag na sana, kaya dua. Huwag na sanang ibalik sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. Ibig sabihin yung nawawala mo. No? Sapagkat ang purpose ng masjid ay hindi para dito. Ito ay Sahih Muslim. Authenticong hadith ito. It shows sa hadith na ito bilang moral, bilang etiquette, bilang role sa mga masjid. Ipinapakita rito ang masjid, ang only purpose nito ay ang mga benefits lamang. Especially ang pagsamba lamang, pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-prostrate, pag-kiyam, pag-yuko, pag-upo, lamang ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang mga binanggit natin at may ibang mga kapakinabangang gawahin. May mga benefits for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, bigyan nating respeto ang masjid, ang pinakalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala, tahanan sa kalupaang ito. Huwag natin itong ibaba ang kanyang dignidad. No? Huwag nating babahan ang dignidad ng masjid na ito, ang purpose. Huwag nating tanggalin ito. So huwag tayong sumigaw sa loob ng masjid na nanawagan, nawala ang ganito mo, sumisigaw ka. So tulungan niyo, wali kayo rito. That is wrong. Kung gusto mong gawin yan, maghintay ka sa labas ng masjid, o kung may gate ito, maghintay ka doon sa labas ng gate ng masjid. So, ibig sabihin, kung mayroon mga taong nananawagan, sumisigaw sa loob ng masjid, o ito ay mahingay, ito ay hindi dapat gawin. Except, of course, kung ito ay may benefits sa pananampalataya, especially sa umma. Like, for example, nakita natin lumulusob ang mga kalaban, sasalakay sila sa loob ng masjid, paparating sila. So, dahil dito bigla kang nagulat ay maaari, mga kapatid, gusto ko na naman maganda kayo. So, ito ay allowed, dito ay may benefit sa umma upang magpagandaan maharapan itong mga kaaway o kalaban na sasagupan sa kanila. O, ibig sabihin, ang mga pandunya lamang, ang mga pandunya walang benefits, nasisigaw pa sa loob ng masjid, this is not allowed. This is not allowed. Gano'n ba karaming sa mga Muslim ang nakikita natin pagpasok ng masjid, even na ito ay Jumu'ah prayer, even na ito ay sila pagpasok niya, tao nagsisigawan, nagtatawanan, naghahalakhakan, nagjojokes, nagbibiruan at tawanan, at mayroon pa nga kamay nila pinapagpagpanagay sa sobrang tuwa. Subhanallah. See? Anong tingin natin sa mga taong ito? Na binababa ang dignidad at moral ng mga masjid. Walang pagrespeto. Walang tamang etiquette. See? Minsan ginagawa itong parang lugar na kung saan ay nagtitipon upang magbiruhan at mag-jokes at magtawanan eh. Hindi nila alam kasi ibig sabihin po ng masjid. Anong purpose ng masjid? Sa hinang, hindi pag-aaral. Bakit pinipilit natin mag-aaral ng Muslim?
para na sa ganun ay maintindihan natin ang mali at tama at tamang pagsamba at maling pagsamba at tamang pagbibigay ng mga karapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang reliyon at pag-iwas sa mga mali. Subhanallah. I think kahit saan masjid din, makikita nyo ito, maingay. At mayroon din kayong makikita ng sa mga masjid, abang naninigarilyo na sila, nag-ahalakakan, nag-iingay mismo sa tapat ng pintuan ng masjid. Minsan sa loob pa ng masjid, doon sila naglalaro ng mga tablet, mga cellphone, nag-uusap, nagtatawanan sa cellphone, mayroong nagriring na cellphone, mayroong nag-ingay na cellphone, abang may nagsasala, nadidistract ang kusyo ng taong ito, mayroong nag-uusap ng mga kung kalakalakal, mayroong nagsisigawan, na para bang nasa loob ng sabungan, subhanallah. See, makadunya. Okay? So, ipinagbabawal ang mag-ingay tayo sa loob ng masjid ng makadunya, walang purpose, walang benefits. Ito ay ipinagbabawal sa atin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi magandang etiquette. Ibinababa natin ang dignidad at tangal ng mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan ang mga masjid. So, sa masjid, ibig sabihin, ang mga cry out o panawagan o pagsigaw ng walang benefit for the sake of Islam o sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa ummah o sa sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? Ito ay hindi allowed sa atin. Kapag ang taong ito halimbawa ay may nananawagan, mayroong siyang nawawala, bro, tulungan nyo ko, nawawala yung ganito ko. Sabihin niyo ito yung sunnah. Hindi na sana ibalik sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Alam mo, dahil hindi yan ang purpose ng masjid na sigaw-sigawan mo ang loob ng masjid, nakakain mo kami sa makamundong bagay, instead na kami nagsasala, nagdidigan, nagpupuri, yun ilaabala mo kami, hindi na nawasa, ibalik sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang yung mga nawawala. Dua. Tinuro pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang duang yan. So huwag niyong gawin na magsisigaw sa loob ng masjid, especially kung ito ay makamundong purpose o layunin lamang, no? So, wag natin gawin ito. Okay? So, so, ganun din, sa masjid, hindi kayo dapat nagdi-discussion ng sigawan. No? Hindi rin allowed yan. No benefits. Sapagkat kahit na sabihin nyo, Islam naman ang pinagsisigawan namin dito, hindi yan tama. Hindi tamang etiquette na kayo'y magsigawan sa loob ng masjid dahil sa maiinit na ulo ninyo, ayaw tanggapin ng isa ang mali, ang tama ay ayaw tanggapin ng isa na sinakamali, ang isa naman ay tamang inaano niya, ipinapahayag niya, ayaw mo tanggapin, nagsisigaw ka, pinipilit mo sa'yo, ayaw mo papahiya, so nagkakaroon ng discussion, nagkakaroon ng sigawan. Hindi ito magandang etiquette sa loob ng masjid na marami din gumagawa sa mga kamusliman nito. So, iwasan natin ang mga sumisigaw na walang benefits sa loob ng masjid. Ito ay ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Hadith 182. Wa anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu ijaratak. See? La arbahallahu tijarataka. No? Rawahu Nisa'i wa Tirmidhi wa Hasan. Ang hadith na ito ay good narration, good chain, Hasan, na sinasabi sa hadith na ito ni Abu Hurairah na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita ninyo ang isang tao buying or selling, nagtitinda o nagbebenta o bumibili sa loob ng masjid, make dua. Anong dua? Hindi nawa gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabenta o mabili ang iyong kalakal o hindi nawa gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay maging pakinabang sa iyo. Ibig sabihin, walang pakinabang. Ibig sabihin, maaaring magkasala at maging haram ang ginagawa mo ito. Huwag nawa sana ikaw magkaroon kahit konting benefits dito. Ito ay dua na tinuturo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, haram din. Bawal din ang pagbebenta, ang pamimili sa loob ng
masjid. Abay, huwag natin gawing palengke ang masjid. Alam naman natin ang palengke ay kasuklam-suklam na lugar sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang masjid ay kalugod-lugod na lugar sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why huwag naman gawin natin kasuklam-suklam na lugar ang masjid. So huwag tayong magkalakalan sa loob ng masjid na ito. Huwag natin itong gawing palengke na kasuklam-suklam sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, makikita rin natin ngayon, marami ding mga kamusliman, especially ang mga negosyante, nagmamaswara sila sa loob ng masjid sa pagkakakitaan sa makamundong bagay. Ginagawa nilang ang masjid sa loob ng kalakalan. Doon sila nagmamaswara kung paano kikita, anong dapat lang gawin bilang kalakal. Wala ang remembrance, walang benefit sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ginagawa, kundi kayamanan, makamundo, makadunya. At mayroon din mga kamusliman, abay pagpasok niya, hindi man mag-greet ng masjid. Hindi man siya magtahiyatul masjid. Pagpasok niya, brother, nandiyan ka pala brother. Alhamdulillah brother, binibenta ko ito rin ako nagkulang ang pambili ko bilim na brother. Subhanallah. No? Tatayo ang isa, magja-jokes, magko-comedy, magkukwento. Sabihin niya, 5 piso. Ano, kamahal-mahal nito mo. Ikaw naman dinuloko mo, biro-biro mo. Itong mga taong mga ganito, walang naiintindihan sa pananampalatayang Islam kung tutuusin Ginagawa nilang ang loob ng masjid hindi pa itignan kung ano ginagawa nila sa loob ng masjid. Walang tahiya, walang pagpasok, kalakalan, nag-iingay, nagtatawanan. Minsan ang sobrang tawa pa nila, ang kamay nila, ginagaya sa sahig. Subhanallah. Anong klaseng mga tao ito? Anong klaseng mga Muslim ito, no? So makikita ninyo, ang mga hindi tamang mga kaugalian o etiquette o role sa loob ng masjid, makikita na ito karamihan sa mga Muslim dahil ayaw na nilang pagtuunan ang pag-aaral. No? Ayaw na nilang pagtuunan ang pag-aaral. So makikita nyo sa loob ng masjid, mayroon bro, wala ka bang alam na nagbebenta ng ganito? Kailangan itong ganito ganito, makamundong bagay. No? May kilala ako bro, pero bigyan mo akong porsyento bro. So bahala na hanggang sa magsasila sila, ganun lang nasa isip nila. Pagkatapos ng sala, walang digir-digir. Bro, tara, puntahan natin yung malala. So, ibig sabihin, haram din sa loob ng masjid na tayo ay gumagawa ng transaksyon. Huwag tayong gumawa ng transaksyon sa loob ng masjid dahil naaapektuhan ang dignidad ang masjid na ito. Naaapektuhan ang dignidad ng masjid. Ang sala naaapektuhan sa mga taong nagsasala, nasisira kusyo, nakakadisturb ang mga taong ito sa loob ng masjid. Actually, kung titignan mo, ang mga taong ito ay hindi sila allowed sa loob ng masjid. Walang ginagawa kundi maglaro, mag-jokes, mag-alakakan, magsigawan, magkalakalan. Ano? So, ganun na baka ignorante ang mga kamusliman ngayon? Hindi naman lahat, of course. Ang mga nag-aaral, alam nila at pinipilit nilang gawin ang tama at iniiwasan ang mga mali. So, kung gusto niyo magkalakal, huwag sa loob ng masjid. Doon sa labas ng masjid. Ngunit tiyakin nyo lamang na ito ay wala kayong sigarilyo at alak o anumang haram sa inyong tinitinda na mayroon din akong alam na malaking masjid. Okay, hindi sila nagtitinda sa loob ng masjid. Nandun sila sa labas ng masjid. Nakikita mo doon ang tinda nila, puro sigarilyo. Mahal, nakakalungkot isipin ang mga ginagawa ng karamihang mga Muslim ngayon sa panahon natin. Ano? Okay, Hadith 100. Hadith 183. Okay? Hadith 183. Wa an Hakim Ibn Hizam قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسناد ضعيف. Sinabi ni Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, huwag niyong isagawa ang pagpapatupad ng kaparusahan o kaya naman retaliation bilang ganti sa kanilang bismin. Kung ito'y kamatayan o paparusa, huwag niyong gawin ito sa loob ng masjid o mga masajid. Ang hadith na ito ay sinasabing dahil ni Abu Dawud at Ahmad, rahimahumullah. Meron din nasasabi mga scholar, ito ay otentibo na hindi dapat gawin ito sa loob ng masjid.
at mayroon sumusuporta na ibang hadith ayon sa kanila sa hadith na ito. So, ibig sabihin, sa loob ng masjid, kung mayroon tayong tinatawag na tazir, disiplina, ikaw ay nangalunya. Of course, kapag sinabing nangalunya, binata, dalaga, o uminom ng alak, may mga latigo yan, may mga parusa yan, sa pananampalataya Islam, o kaya naman sabihin natin putol daliri dahil ikaw ay nagnanakaw and the like. O kaya naman ay ikaw ay nakapatay at ang gusto ng family ng kanyang ng iyong napatay ay bilang kisas ay kamatayan din, execute. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, gawin niyo ito sa ibang lugar in public, pero ipinagbabawal niyang gawin ito sa loob ng masjid. Ibig sabihin, bawal pumatay sa loob ng masjid, bawal magparusa sa loob ng masjid. So, it is clear. So, ipinagbabawal ang ganitong mga uri sa loob ng masjid. Pero huwag natin sabihin na bawal mag-judge sa loob ng masjid. No. Ito ay for the sake of Islam or for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang batas. Maaari kang magbigay ng hukom sa loob ng masjid because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did it in his time. Ginawa niya ito sa kanyang panahon. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagbibigay siya ng judge o hatol hinggil sa Quran o Sunnah kapag mayroong problema. Ngunit hindi naman ibig sabihin kapag ginatulan mo kamatayan o may parusa ay doon mo na rin ito gagawin. No, this is not allowed na gawin mo ito sa loob ng masjid. Hindi ito pinapahintulot na gawin ito sa loob ng masjid ang pagpaparusa, ang pagpapatay ng isang tao. O paano yung mga tao ngayon pinapatay nila sa loob ng masjid, no? Sinasabi nila, this is retaliation. Papasok ako rito, mayroon akong bomb sa aking katawan, then magsusuicide ako, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, mapatay lahat ang mga ito dahil salot sila'y pumatay sa aking pamilya. That is not correct. Ang pagpapakamatay mo lamang, gaano mang paghigantin gusto mo, gaano mang liya mo ay maganda, ipinagbabawal na Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na patayin mo ang iyong sarili. See? Tapos papatayin mo, sabihin mo, suicide ka for the sake of Allah, ikaw ay shahid, ito'y jihad, that is wrong. Ikaw ay impyernong apoy kapag ganyan ginawa mo, nagpakamatay ka dahil marino sa atin kung paano ka nagpakamatay, ganun din ang gagawin mo sa impyernong apoy. Ganun din ang Quran. Sinabi na samantala na pinagbabawal niya, patayin natin ang ating mga sarili o patayin ninyo ang inyong mga sarili. That is wrong. Tapos pumatay ka pa sa loob ng masjid. Eh kung mga retaliation, paghihiganti na, ay hindi pa pinapahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay mag-execute o pumatay ng tao sa loob ng masjid bilang kaparusahan. Hindi ito pinapahintulot. Iyan kaya magsusuicide ka o patayin mo mga taong walang kalaban-laban, damay pa ang lahat ng taong mga bata, babae na walang kaalam-alam. See? So ito'y pinagbabawal. Ang magparusa tayo sa loob ng masjid, o kaya naman ay mag-retaliation tayo ng kamatay sa loob ng masjid bilang kaparusahan, sa nararapat parusahan ng ganito, ito ay hindi dapat ginagawa sa loob ng masjid. Ibig sabihin, hindi ito purpose ng masjid, ibig sabihin sa loob ng masjid, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pananakit. Ito man ay paghihiganti o mayroong kisas o retaliation o pagpapunishment, tazir sa pananampalatayang Islam, o kaya naman ay pananakit sa iyong kapatid sa loob ng masjid, o kaya naman ito'y sa pananakit maging sa dila ay hindi inaalaw ito sa loob ng masjid na makapanakit ka ng kapatid. Pagpasok mo sa masjid, sisiraan mo sa loob ng masjid, tinuturuan mo, sinisigawan mo, pinagsasabihin mo. This is not allowed sa loob ng masjid. Iwasan lahat na gawin ang mga bagay na nakakapanakit sa loob ng masjid, even na sa ating mga kamay, ating mga paa sa pagtatadya, o sa ating mga dila. Huwag tayong manakit sa masjid kapag ang purpose ng masjid ay hindi kasama ang mga ito. Okay? So, Hadith 184. Wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat usibu Sa'd yawm al-Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid li'udahu min qaribin muttafaqun alayh. So, in-report ni Aisha radhiyallahu anha sa araw ng Battle of Trench o Khandaq, ito si Sa'd ibn Mu'adh, no? Radhiyallahu ay na-injure ito. Alam natin ito ay, I think ito ay napana, no? So siya ay napana ng arrow, I think sa kanya itong arm o kamay, no? During the Battle of Khandaq, okay? So siya ay napana sa kanyang kamay during the Battle of Khandaq. So ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpatayo siya ng tent, mismo tent sa loob ng masjid. Ibig sabihin nagpatayo siya ng tent na khaymatun,
See, nagpatayo siya ng tent sa loob ng masjid upang mabisita siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ay malapit lang ang distansya para sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin si Sa'd ibn Mu'adh, kadalahan sa sira na sinasalaysay natin o inaaral natin ngayon ay nag-embrace ito sa panahon ni Mus'ab ibn Umair between the conductor between the Aqaba Pledge and the second Aqaba Pledge, no? So ibig sabihin doon siya nag-embrace, isa siyang namumuno sa taga Al-Aus ito, namumuno siya sa isang sahaba at namumuno siya sa Banu Abdul Sahal, itong si Sa'd ibn Umad ay isa rin pinuno o chief doon sa Al-Aus. At alam natin ang Aus at Khazraj ay magkalaban ito at mayroon nag-embrace sa kanila ng mga namumuno, Khazraj at Aus at nagkapatiran sa pananampalatayang Islam. So siya ay tinamaan sa Battle of Khandaq, Battle of Trench, no? Inshallah malapit na ako sa sira dito, inshallah. So dito nakita natin pinatayo siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng tent sa loob ng masjid at doon niya ito pinatutulog, pinahinga para madalo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Malapit lamang to kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? So ibig sabihin allowed sa atin na ang mga tao ay mag-erect tayo doon ng kanilang mga tent sa loob ng masjid, or di kaya allowed silang matulog sa loob ng masjid dahil sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang masjid ay tahanan ng mga bawat Muslim, either na babae man o lalaki. Pero hindi ibig sabihin na kayong mag-asawa at mga anak mo ay sama-sama kayo doon sa masjid. No, walang ganon. Ibig sabihin, ikaw na lagi isang babae, nandiyan ka, okay, sige, ikaw ay manahalan dyan sa loob ng masjid. Di ba, meron ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang slave girl na kung saan naglilinis siya sa loob ng masjid, no? Meron kang tent sa loob ng masjid. So paano pag nagre-regla ka? Meron kang tent doon pag nagre-regla ka. Of course, bawal ka sa loob ng masjid kapag may regla ka. So dapat sa labas ka ng masjid. So hindi allowed dito, bagamat ang masjid ay tahanan ng mga Muslim, babae man o lalaki. Pero hindi ibig sabihin na mag-asawa kayo, malahanan kayo sa loob ng masjid, doon kayo magkontak, kapag may regla ba sa nandun din, ang mga pagnanasa, hawakan ng kamay, halikan doon. So ito ay hindi allowed, ito ay haram. So ito kamaldumal na gawain. Ibig sabihin, bagamat tahanan, ibig sabihin, particularly, ikaw pwede ka tumira, babae ka, o sige, diyan ka, ikaw, lalaki, o doon ka, huwag tayo magkita, dapat may participate, that's why may tent ang babae, o di ba, sa masjid, katulad ng slave girl na naglilinis sa masjid, na kung saan sinalaysay ito ni Aisha radhiyallahu anha, isa yung babaeng maitim ito, na slave girl, mayroon siyang tent, no, sa loob ng masjid, at actually, pumunta pa ito kay Aisha radhiyallahu anha upang makipagkwentuhan kay Aisha radhiyallahu anha tungkol sa pananampalatayang Islam. So, allowed. Pero hindi sabihin na kayo mag-asawa ay mag-allowed kayo magsasama doon sa loob ng masjid. Dito sa karumal-dumal ito na gawain na gagawin na sa Muslim sapagkat hindi maiiwasan ang mga gawain hindi kanais-nais sa loob ng masjid, ang pagtatalik, paghalik, pagyakap, pagnanasa, pagre-regla ang iyong asawa, nandun din siya, hindi naman pwedeng nagre-regla ang asawa mo, nandun sa labas ng masjid, wala siya tahanan, nandun ka sa loob ng masjid, hindi mo maaatin, no? Di ba sana, kung may kamag-anak siguro babae ito, uwi mo na every time na mayroon siyang regla, doon sa kamag-anak niya, kapatid niya, ano pa man, so pwede iyon. Pero paano yung mga pagnanasa at pagtatalik ninyo? Paano nyo maiwasan to? Tao lang tayo, hindi tayo bato, hindi tayo mga robot, tayo ay mga taong nagnanasa, no? So, ito'y karumal-dumal na gawain ng mag-asawa tumira sa masjid na magkasama sila, magtayo ng tent. Hindi sabihin hindi yan. Ang lalaki hiwalay, ang babae hiwalay. So, ang masjid ay tahanan ng mga kalalakihan at mga kababayan, mga Muslim. That's why allowed sila sa loob ng masjid, allowed ang mga bata, allowed ang matatanda. Hingatan lamang na ito ay hindi madumihan ng najis ang ating mga masjid, sapagkat hindi pinapahintulot magdasal ang isang lugar ay napakarami. So allowed tayong manirahan dito, allowed tayong matulog dito, allowed ang mga may sakit dito, allowed ang mga may sugat dito. Ibig sabihin, malinaw ang sugat ay hindi ito najis sapagkat malinaw sa hadith na dito ay si Sa'd ibn Mu'adh ay nasa loob ng masjid na habang siya ay nagtudugo. So ang ibig sabihin, malinaw sa proof na ang dugo ay hindi najis dahil kung najis ito, hindi ito papapayagan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na doon manatili sa loob ito si Sa'd bin Mu'adh sa loob ng masjid na tinayon siya ng tent. Kahit na mayroong tent ang loob ng masjid, ito pa rin ay sakop ng masjid. Ito pa rin ay nasa loob ng masjid. Okay? So last hadith tayo sa araw na ito, hadith 185. Hadith 185, Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Okay? Qalat, ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana unduru ila al-habsyati yal'abuna fil masjidi. Al-hadithu muttafaqun alayh. Isinalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, nakita ko ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sa pintuhan ng aking tahanan at ako ay tinakpan niya habang ako ay nanonood sa mga Abyssinia, Ethiopian. Habang ako ay pinapanood ko sila na kung saan naglalaro, nagpi-playing in the masjid. Ang ridapan. See? Ito tinutukoy ko kanina, anong klaseng laro ito? Ito ba'y mga larong Jack and Boy, larong makamundo, katulad ng ginagawa ng Kristyanuhan, o mga hindi mananampalataya? That's wrong. That's wrong. No. Ang sinasabing laro dito, yung mga kung saan ito ay mga mayroong mga benefits. Mayroong benefits na kung saan na mga games na makakatulong sa ating pananampalataya, lumakas ang iman, o mga games na makinalalaman sa ating Sharia, o especially games na ito ay tutulong sa jihad. Like for example, wrestling. O like for example, swords. Napapractice tayo ng sword. O like for example, practice kayo ng suntukan. See, that is the game na tinutukoy natin. Hindi game na makamundo. Game na mayroong benefits sa pananampalatayang Islam, especially ang jihad. Mayroong benefits sa jihad na ito'y nakagaling ginagawa ng mga Bisaya at that time after Idul Adha, Idul Fitr, especially ginagawa nito at mga poetry. So ito'y hindi pinagbabawal sa loob ng masjid na tayo ay mag-aral ng wrestling, ng karate, na kung saan mag-aral ng espada. So ito ay hindi pinapaitulong sapagkat ito ay konektado sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang sakaling makipag-jihad ay preparado sa ganitong pagkakataon. So ito ay ina-allow sa loob ng masjid. Okay? So ang pagtingin ng babae dito ni Aisha dahil habang nasa pinto siya, nakatingin siya, ito ay hindi allowed na makita ang isang babae ng mga kalalakihan. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam tinakpan niya ito. Ibig sabihin, dapat ang isang tao ay naka-screen o mayroon siyang hijab kung titignan niya ang isang grupo na hindi siya makikita mayroon nakalitaw na aura sa kanya. So, ibig sabihin, allowed ang mga babae na tingnan niya ang kalalakihan na mayroong ginagawa na ganito, especially kung ito ay konektado pa sa pananampalatayang Islam o may kinalalang bilang benepisyo para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang reliyon. Allowed natin tingnan ito kung paano mag-aral ng karate, kung paano ang kanilang mga wrestling, so iti kapupulutan, may benefits ito. Ngunit sa isang kondisyon dapat hindi siya nakikita ng mga kalalakihan. Ibig sabihin, mayroon siyang hijab o tabig sa kanyang harapan na hindi siya pagnanasahan. No? That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang makita niya si Aisha, nanonood siya sa pintuan, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay dumating at tinakpan niya si Aisha, at habang tinatakpan niya si Aisha radhiyallahu anha, nanonood naman siya sa mga kalalakihan ito na nagsasagawa ng games na mayroong benefits pa na konektado para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay hindi ito pinagbawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang babae ay manood sa mga isang pangkat ng mga kalalakihan na kung saan nagsasagawa ng laro sa loob ng masjid na mayroon itong konektado para sa landas ng pananampalatayang Islam. Okay? So, ibig sabihin, allowed ang games na mayroong konektado sa Islam. Like for example, after Idul Fitr, Idul Adha, makikita mo ang mga kapatid sa pananampalataya, may poetry ginagawa noon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, hindi niya binabawal. At ngayon makikita nyo mayroon din mga ginagawang mga games na palaro, pero ito'y konektado sa kaalaman, magtatanong sila, magbibigay sila ng, sabi niya, okay, tatanong ko ito, pag nasagot dito sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? Okay, ano ang Islam? Ano ang haligi ng Islam? Pag nasagot nyo, bibigyan kayo ng ganito. So, alhamdulillah, ibig sabihin, itong games na ito ay mayroong konektado ito sa kaalaman, sa pananampalatayang Islam. Especially kung tinatanong mo ninyo ay mga pagsamba, no? Ang tawhid, akida, alhamdulillah. So, ito ay mga games na mayroong benefits. Ang mga games na ipinagbabawal ay sa loob ng masjid. Like for example, mayroong kang daladalang cellphone, okay, text dito, text doon, o kaya naglalaro ka sa loob ng masjid. Napakarami kaya sa loob ng masjid ngayon ng mga kamusliman, bit niya ang kanyang cellphone o tablet. Abay, pagpasok niya, wala tayo sa masjid, upo, set ang laruan. Sige, maglalaro. At datayo na sala, tatayo siya, ang kanyang kusyon, nandun sa paglalaro niya, iniisip niya, paano niya mapapatay, out ang kalaban, paano niya maluluping, paano niya ma-challenge. Yun, ang kanyang kusyon. So, tapos magsalam, walang dikir-dikir. Pagtapos na sala, walang dikir-dikir, balik doon, laro na naman sa loob ng masjid. See, ito ay hindi mga allowed na laro. Ang ina-allowed na mga laro sa loob ng masjid ay ang mga mayroong kapakinabangan sa umma, para sa Allah Subhanahu
wa ta'ala sa kanyang landas. Ang lahat ng ito ay pinapa-allowed sa atin, even na ito ay jihad, even na ito ay para against sa jihad, na kinagtado sa jihad, or against na mayroong kinagtado sa kaalaman, sa ating sharia, etc. Ang mga ito ay pinapahintulot and the like. Pero ang mga larong makamundong bagay, ito ay hindi mga allowed. So actually, pwede rin tayo mag-aral sa loob ng masjid para sa pananampalatayang Islam. Hindi yung pag-aaral sa makamundong bagay, no? So actually, ito ay ipinapahintulot na makapag-aral din tayo sa pananampalatayang Islam sa loob ng masjid sa ating pananampalataya. Alhamdulillah, isa-isa natin na ipapakita ang tamang etiquette sa loob ng masjid. So malaki itong tulong para sa atin na hindi natin alam ito, kaya alam na natin ang tamang role at pagrespeto at tamang etiquette ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga masjid. Alam na ang binabawal niya, alam niya ang pinapahintulot niya. So alhamdulillah, iba ang mayroong kang kaalaman, di ba? Ang masikip mong dating pananampalataya na ginagalawan ay napakaluwag mong gumalaw sa pananampalataya Islam. That's why ang Islam ay madali at magaan at napakaluwag kapag ito ay naiintindihan mo at napapaluwag mo pa na hindi ka lumalabag sa sharia ng Islam kapag nag-aaral ka, kapag nalalagay ka sa kahirapan. Ang pananampalataya nito, ganun kaluwag ang pananampalataya Islam basta't mayroong kang kaalaman. Mahirap ang Islam, kahit naman anong reliyon, kapag hindi mo naiintindihan, hindi pinag-aralan, ay ba'y talagang mahirap ito. For example, tingnan natin ang mga kababayan natin. Dahil hindi nila pinag-aaralan kanilang reliyon, tingin nila ay maluwag ang reliyon nila. No. Pinaglululoko na sila, hindi pa alam. Ang lahat ng bawal na makakabuti sana sa kanilang sarili, hindi ibinabawal. That's why pagkain nilang baboy, pag ginom nilang alak, nasisira ang katawan nila. O nakita nila, uminom sila, kumakain sila, masarap, uminom ka, maligaya. Pero ang impact nito sa bandang huli ay puro ng pasakit at pahirap sa kanya. Hindi lang sa kanya, pati sa kanyang pamilya na gumugugol ng panggastos kung saan umutang, hindi nila alam kung paano sila iikot. No? So ang mga epektong yaan ay pagpapahirap kapag walang pag-aaral sa reliyon. Hindi lang pinag-aralan, bawal pa lang baboy, hindi man tinuro, allowed. Bawal pa lang alak, tinuturo niya. Si Jesus, nagbigay pa ng alak, gumawa pa ng alak, allowed. So, ibig sabihin, ang mga ganitong uri na hindi lang pinag-aralan lang silang nagpasakit sa kanila. Even na sa Islam. Kapag hindi ka nag-aaral, of course, kung sabihin ang Islam ay magana reliyon, ikaw din ay malalagay sa kahirapan dahil hindi mo alam ang mga solusyon sa bawat suliranin o problema o mga ibadang gagawin mo. Kapag hindi ka nag-aaral, wala tayong pinagkaiba sa mga taong ang kanyang reliyon ay iba at hindi pinag-aaralan. Ay parang ganun lang ang dating natin samba tayo ng samba na hindi naman natin alam tama ba ito o hindi, mali ba ito, tama. Ito ba'y haram, ito ba'y bawal o hindi bawal, ito ba'y halal. See? So ibig sabihin, hirap na hirap ka sa pagdidesisyon mo pa lang sa iyong sarili. Hindi mo alam kung anong tama mali, hirap na ang kalooban mo sa sitwasyon ito. Pag nasala ka, hirap na hirap din ang mga posisyon mo, hindi mo alam kung paano tamang mga posisyon at mga tamang sasabihin sa iyong sasala. So ibig sabihin ng Islam, kapag alam mo ito, alhamdulillah, matatagpuan mo ang pinakamagaan na relihiyon ang Islam. Sapagkat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang relihiyong mabigat kailanman ay hindi mo may pagpapatuloy. That's why maraming Muslim ang tumatalikod din, kaya bagamat maraming pumapasok ay tumatalikod dahil hindi nila naiunawa ng Islam, hindi sila nag-aaral, ito ay lubang nagiging mabigat sa kanila, so hindi mo may pagpapatuloy ang relihiyon kapag ito ay mabigat sa iyo. So hindi ka nag-aaral, nagiging mabigat, talikod siya doon, talikod dito. Pero kung pinag-aralan mo ang Islam, hindi ka insyaAllah tatalikod dahil napakagaan na relihiyon ito. Ibig sabihin, ang relihiyon, kapag ito hindi pinag-aralan, no, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagiging mabigat ito. Ang relihiyon, kapag ito ay mabigat, hindi may pagpapatuloy ng tao, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Higit kumula sa ating naintindihan wika. Ibig sabihin, kapag ang relihiyon ay mabigat, hindi mo magagawang may pagpatuloy. Kung ang Islam ay nabibigatan ka dahil hindi ka nag-aaral, baka hindi mo rin kaya ito maipagpatuloy. That's why may tumatalikod. Pero kung pinag-aaralan mo, ibig sabihin ng hadith, walang pinakamagaan na relihiyon ang Islam. Kaya walang tatalikod sa Islam kapag pinag-aaralan mo ito, insyaAllah. Pero sa hindi mga mananampalataya, sasabihin ko sa inyo ang totoo, palipat-lipat sila ng relihiyon dahil ang totoo, ang mga nililipatan ng relihiyon hanggat sila ay Kristiyano, ang iniikutan nila ay mabibigat na relihiyon. That's why ikot sila ng ikot, hindi nila kaya may pagpatuloy dahil nabibigat na sila sa relihiyon nila. Even na, pag-aralan mo pa ang Biblia, pag-aralan pa nila ang kanilang kasulatan, mabibigatan at mabibigatan pa rin sila hanggat hindi sila nagpakatotoo sa pagtanggap na nakasulat sa kanila. Base sa kung saan, kinukumpirma ng Quran na ito ay tama. Ang sa kanila na silang dapat sundin, bawal ito, sumamba lang kayo ng isang Diyos, huwag kayong kumain ng dugo, huwag kayong pumatay ng tao, no? So huwag kayong uminom ng alak. So alhamdulillah.
Pero hanggat bulag sila sa pagsunod ng kanilang pinag-aaralan, walang mangyayari sa kanila. So huwag tayong maging bulag at magsunod-sunuran lamang sa makamundo at ating pagnanasa at kay syaitan sa ating pananampalataya Islam. Pag-aralan natin ito nang sa ganun ay makapagsamba tayo nang walang kahirap-hirap, makapagdesisyon tayo sa ating mga problema, suliranin lang walang kahirap-hirap kapag mayroon tayong kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Tulad ng ginagawa natin itong etiquette o role ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa loob ng masjid na maraming mga Muslim, alhamdulillah, subhanallah, na makikita mo talaga, nakakakilabot ang kanilang ginagawa pagdating sa loob ng masjid, no? So, ibig sabihin, lack of knowledge sa pag-aaral sa pananampalataya Islam, iyan ang sinasabi natin na walang kaibahan tayo kapag hindi natin pinag-aralan ito sa mga taong mga sumasamba na kung saan invento. Ang kaibahan na lang natin, relay natin Islam, propeta natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Rab natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin napapatunayan niya sa gawa hanggang sa salita lamang. See, kapag tayo nasa loob ng masjid, maingay. Ang mga Christian, ganun din. Kapag nasa loob ng masjid, kalakal. Ang mga Christian, chismis at kalakal din habang nasa loob ng simbahan. See? So, wala nang halos pinagkakaiba kapag hindi natin alam ang role at tamang etiquette ng mga masjid nito. Kaya ganito kahalaga, bakit isiningit ito ni Ibn Hajar ang hiumula sa ating sala na tinatapik ang etiquette o tamang role ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa masjid. Nawa ito, nakapulutan na naman natin ng bagong aral at inshallah sa susunod ay tapusin natin ang natitirang hadith hinggil sa masjid inshallah. Wa qad alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.